5 bagay na natutunan ko sa aking field business. So mayroon ako 5 natutunan dito. Panoorin mo hanggang dulo at baka makatulong sa'yo kung ikaw ay may negosyo o nagbabalak pa lang na magsimula nito. Tara! At ngayong araw, andito ako sa shop para tuluyan ang bakantehin ito. Habang ginagawa namin ang final deliver ng ilang pang mga nabenta kong kagamitan, pagsusoli ng ibang gamit at paglilinis, i-share ko sa inyo ang 5 natutunan ko. Una, determine your business risk appetite. Dapat malinaw sa iyo kung anong klase ng risk ang kaya mong i-handle. Gusto mo ba ng low, moderate, or high risk? Sa business, importante na alam mo kung gaano ka kahandang mawalan o mag-invest ng resources. Low risk kasi ang franchise dahil may system in place na at may brand na established na. Pwedeng mabilis na mag-operate pero kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng franchise nagiging successful kahit na may sistema na. Ibig sabihin kahit safe siya para sa iba, hindi ibig sabihin ay safe din siya para sa iyo. Ayun nga, katulad nung nangyari sa akin. Number 2, dapat ang business mo ay match sa iyong personal style. Hindi lahat ng negosyo ay bagay sa iyo at hindi mo kailangang pilitin ito. Isa ito sa mga biggest lessons ko. Kung ang negosyo mo ay may mga aspeto na hindi mo kayang kontrolin o hindi align sa iyong natural style o values, baka mahirapan ka. In my case, ang franchise setup ay hindi suited sa style ko kasi hindi ko kayang kontrolin ang bawat decision, lalo na pagdating sa marketing, pricing at ang supply chain. Maraming factors na nakaapekto sa negosyo. Kaya katulad ko na gusto ng flexibility at control, hindi ito ang naging tamang business para sa akin. Pangatlo, research. Hindi pwede mangyari na magbukas ka ng negosyo na hindi ka fully research. Hindi lang ito tungkol sa pag-alam kung magkano ang puhunan, kundi pati na rin kung ano ang mga possible challenges at risks na hindi agad nakikita sa simula. Kaya magtanong ka sa mga kakilala mo, sa mga may business na katulad na gusto mong pasukin. Kasama na dyan ang integrity ng company at ang kanilang suporta. Pang-apat, marami kang makikitang negosyo na nagwo-work sa iba, pero baka hindi ito para sa'yo pa rin. Huwag mong ikumpara ang lahat ng negosyo. Ang isang negosyo ay maaaring mag-work sa ibang tao, pero hindi ibig sabihin, magwo-work ito para sa'yo. Iba't iba kasi ang factor sa business Nandiyan ang personality ng owner, market demand, financial capacity, at iba pa. Kasama na rin dyan ang mga crews or employees. So never assume na dahil successful siya sa ibang tao, magiging successful din siya sa'yo. Katulad na lang ng mga malalaki at mayayaman na may real estate. So kita naman natin na may yumaman na dito pero hindi ibig sabihin na papasok ka dito ay yayaman ka rin. Ang bawat negosyo ay unique kahit franchise pa yan at may iba't ibang factors na nakakaapekto. Pang-5, sa kahit anong negosyo, do not give up but know when to stop. Huwag mawala ng pag-asa agad-agad pero alamin kung kailan tama na. Dapat magpursige ka hanggang kaya. Pero ang pinaka-importante, recognize when the business is draining you emotionally, financially, or mentally at hindi na ito sustainable. Hindi mo kailangan magstay sa negosyo kung alam mong hindi siya tumutubo o nagdudulot lang ng stress sa'yo. Sometimes, quitting is the best option kasi mas importante ang mental health at peace of mind. Ang pagtigil ay hindi ibig sabihin ng pagkatalo, kundi isang strategic decision para maprotektahan ang sarili mo at maiwasan ang mas malaking losses. Kahit nakakahinayang at nakakalungkot na hindi nag-work ang negosyo ko, ang mga natutunan ko dito ay priceless. Maraming natatalo naman sa negosyo pero ang importante ay ang natuto tayo sa pagkatalo nito at gagamitin natin ito sa mga susunod na venture. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. So kaya kung ikaw ay may negosyo na hindi tumutubo o hindi ka na masaya, don't be afraid to pivot or move on to something better. Remember, always prioritize yourself, your peace, and your future growth.